Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang mas gusto niyong tanggapin? Justice, mercy, or love? Anong pipiliin mo? Hustisya, awa, o pagmamahal? Inginuman tabaya ke kayo, at keka antimurin. pamamas sa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod na ning Diyos, ing Angel Gabriel, karin Nazareth, ing metong karing balen ning Galilea. At inyang balita, para king metong nga babaeng makapangakong kasal, king metong nga lalaking milagyuan Jose, ay iba't king lahi ng aring David. Maria ing lagyo na ning babae. Dintang yakaya ing anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka. Ing Ginoo at yukeka, at pepanwana na kang emonano. Tutuyang melingas-ngas alub i Maria, uli na niting ama nung sinabi ning anghel, at isip-isipa na nung naning kabalduga na niti. Nga na kaya ning anghel, Maria, kami tatakutan, uling meging malam yalub keka ing Dios. Milamnan ka at ibayat me ing meto nga nakalalaki, at pamalagiwan meng Jesus. Maging marangalya at mayawis siyang anak ning kakatas-katasan na Dios. Gawa ning ari ning Ginon Dios antimoy David da pipumpuna na. Iya'y maging ari daring lahi ng Jacob king sablang panawon. Ting kayariana mapupos kapilanman. Nga nang sinabing Maria king anghel, makananong mapalyari ti kabang ako dalaga ko. Pekibat na ning anghel datang yakya king Espiritu Santo, ating upaya ning Dios lilunga na ka. Uniniti mayawis siyang anak ning Dios, ing banalamibay sabet a kamag-anak mo, sasabihan daring tao king ene mga anak. Dapot ngeni, kanam na, agyamang matwane, uling alambage, aena, apapalyarian ning Dios. Alipana ko ning Ginoo nga na Maria, marapat sa kanako antimo ing sinabi mo, at likwane ding anghel. Kaluguran na kapatad ing mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po ulit sa inyong lahat. Good morning din po, Father. Kumusta na po kayo? Nagkape na po ba kayo? Nakatulog po ba kayo ng mabuti? Wala pong nahihilo sa inyo ngayon. Baka meron na naman pong mahimatay. Sa hindi po alam ng ating mga online viewers kahapon po may bata na nahimatay. Kulang po sa tulog. Pero tayo po ay nagpapasalamat, wala naman po yatang masamang nangyari doon sa bata. Konti na lang po. Pang-5 araw na po ito ng ating simbang gabi. Ibig sabihin, nakalahati na po natin ang ating debosyon, ang ating sakripisyo. Konting tulog na lang, Pasko na. Ang tanong ko po, may wish na po ba kayo sa Pasko? Yes or no? Opo, hindi po. Meron po? Magkano po ang wish nyo? May napakaganda pong kwento tungkol po sa isang kababayan natin, isang Pilipino. Ang pangalan po niya, si Reynold de la Cruz. Isa pong pintor, isang artist. Nung minsan, siya po ay kinausap ng isang foreigner, nagpakomisyon ng isang painting sa kanya, nagpagawa ng isang painting sa kanya. Ginawa naman po niya, nung pagkatapos po ng kanyang ginawa, pinakita doon sa kanyang customer, hindi daw po nagustuhan ng foreigner. Hindi siya binayaran. Hindi sila nagkasundo.
Sobrang frustrated po nitong tao. Sa galit niya, gusto po niyang sunugin yung kanyang painting. Pinigilan lang po siya ng kanyang misis. Sabi po ng misis niya, maganda naman yung gawa mo. Sige, gawin mo yung gusto mong gawin. Kung gusto mo, sira-sirain mo, kumuha ka ng cutter, laslasan mo na lang, laslasin mo, sabi niya. Pero, ayusin mo naman yung pagkasira mo sa kanya. So para ilabas po yung kanyang inis, yung kanyang galit, ito yung ginawa niya. Pinagsisira, pinaglalaslas yung kanyang ginawang painting. Pero tinago pagkatapos. Pagkatapos po ng ilang buwan, nagkaroon po ng art exhibit. Isa po siya sa mga inanyayahan nila na magpakita ng kanyang mga obra. Nakita niya yung kanyang pinagsisira at sabi niya wala naman mawawala kung ipapakita niya. Dinala po sa exhibit. At alam niya po kung ano nangyari. Nung nakita daw ng mga tao itong painting na pinagsisira, pinaglalaslas niya, namangha po sila. Nabilib sila. Dahil kahit na ito ay puno ng mga sira, napakaganda. Very unique, very one of a kind. At alam niyo po, yung painting niyang yon, merong bumili. Higit pa po, dun sa kung magkano dapat ito na ibenta. At pagkatapos po nito, napakarami ng mga tao ang nagpagawa sa kanya ng painting na ganun na style. At magsimula po nun, ganun na ang lahat na ginagawa niyang painting, diyan po siya ngayon sumisikat. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Wala pong aksidente sa buhay. Puro magagandang plano ng Diyos. Amen? Mga kapatid, tandaan niyo din po, there are no mistakes in life. Only beautiful surprises. Napakaganda po nun. Ulitin ko po. There are no mistakes in life. Only beautiful surprises. Huwag natin huhusgahan ang ating mga karanasan na sasabihin natin, pangit, malas, masama, hindi maganda. Maaaring sa iyong paningin, yan ay disgrasya. Pero nakalakip, nakatago, nakabalot ang kabutihan, ang grasya mula sa Diyos. How does God answer our prayers? Many times, God answers us with prayers that we did not pray for. Marami sa mga tinatanggap natin, mga kapatid, hindi naman natin hiningi, hindi naman natin pinagdasal, hindi naman natin sinabi sa Diyos, pero tinanggap natin sa Kanya, pero tayo'y binasbasan niya, pero tayo'y pinagpala niya. Ang buhay na ito, sino po ba sa atin ang humingi nito? Wala, hindi po ba? Meron po ba sa inyo na hiningi na magkaroon ng tiglilimang daliri sa kanyang kamay? Could you imagine having only 3 fingers? Paano po kung 2 lang ang iyong daliri, 1 lang ang iyong daliri? Ang hirap po siguro magtrabaho. Wala naman sa atin ang nagdasal noong unang panahon, nung bata tayo, Panginoon. O kaya naman, wala po sa ating mga magulang na sinabi, Panginoon, bigyan niyo po ng 5 daliri ang aking kamay. Pero hindi ba natin pinapasalamatan na tayo'y normal? Merong mga ibang tao na may kapansanan. Pero tayo, buo, pero tayo, malusog, hindi man natin hiningi sa Diyos ang kalusugang ito. Meron tayong mga panalangin na sinasabi at totoo naman pinagkakaloob ng Diyos. Dahil ang ating Panginoon, siya din ang nagsabi at nagturo, ask and you shall receive. Bawat dasalin natin ng Ama namin, isang
isa sa mga sinasabi natin ay, bigyan mo kami ng kakanin araw-araw. At yan nga ang pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Sino ba sa atin ditong nagugutom? Wala. Kahit naman ng pulubi, nakakakain, hindi po ba? We have received what we have asked for. And yet, many times, we do not realize this. We have also received what we did not ask. And that is the kind of God that we worship. Yan ang klase ng Diyos na ating sinasambahan, na ating sinasamba. Yan ang klase ng Diyos na nagmamahal sa atin, na kahit na hindi tayo humingi at magdasal, tayo ay pagpapalain niya. Kung gusto pa natin na makatanggap ng mas maraming pagpapala at grasya sa Kanya, kailangan kamuka ng mahal na ina si Maria, palagi tayong nakahandang nakabukas, palagi tayo sanang nakabukas, nakahandang tumanggap sa kung ano man ibibigay na grasya at pagpapala ng Diyos. Why is Mary considered to be blessed among all? Hindi lang dahil siya'y pinili ng Diyos maging ina ng Mesiya, ng tagapagligtas. Pero ang ating mahal na ina, mapalad sa lahat dahil hindi siya namimili sa mga grasyang pinagkakaloob ng Diyos. Mapalad ang ating mahal na ina dahil nakabukas siya, tinatanggap niya. Hindi naman niya pinagdasal na maging ina ng Diyos. Narinig natin sa ating ebanghelyo na biglang dumating ang anghel. Sinabihan siya na siya'y hinirang maging ina ng Diyos. Hindi siya nagreklamo. Nagtanong siya, oo. Pero pagkatapos ng sagot ng anghel, tinanggap niyang buong-buo, maluwag sa kanyang kalooban, ang paanyaya ng Diyos. My dear friends, how open are we to accept God's graces in our life? We should have the attitude of openness, of readiness to embrace everything that comes from God. Because remember, everything that God gives is grace. Yan ang magandang pag-uugali na kailangan nating tanggapin ang lahat dahil ang lahat ay grasya sa Diyos. Everything is grace. May tatlong grasya tayong tinatanggap araw-araw sa Diyos. Ano po? Una, hustisya. Ano pong ibig sabihin ng hustisya? Tinatanggap mo kung ano yung karapat-dapat na mapapasayo. Nagtrabaho ka na maghapon, seswelduhan ka ng maghapon. Hindi ka nagtrabaho, hindi ka sweswelduhin. Nagbisyo ka, ikaw ay mapaparusahan. Ikaw ay masasaktan. Gumawa ka ng mabuti, ikaw ay gagantimpalain. That is justice. You get what you deserve. Amen? Meron din po meron din tayong natatanggap sa Diyos, awa. Mercy. Mercy. Ano ang awa? Yung parusa na dapat matatanggap mo ay hindi binigay sa iyo. Hindi ka nag-aral, pero nakapasa ka pa rin. Niloko mo ang iyong asawa, pinatawad ka niya. Hindi ka nakapagtrabaho dahil may sakit ka, pero sinweldohan ka. That is mercy. Yan ay awa. But the third kind of grace that we receive from God is love. Ano po ang pagmamahal? Yan yung hindi ka nakakatanggap ng anong karapat-dapat sa iyo. Ang tinatanggap mo, higit sa karapat-dapat na mapupunta sa iyo. Nagtrabaho ka na maghapon, higit sa sweldo na matatanggap mo, ay may dagdag pang bonus. Yun po ay pagmamahal. Mahal ka ng iyong boss. Ikaw ay nagtrabaho, ikaw ay nagpagod, naglaba,
naglinis sa bahay? Hindi ka lang binigyan ng pera ng iyong asawa? Kung hindi, nilabas ka pa niya, pinakain ka niya, nag-date kayo? Yan po ay pagmamahal. Kahit na nagkalat ang bata sa bahay, pagdating ng kanyang tatay, meron siyang pasalubong. Yung tatay, siya pang mag-aayos dun sa kalat ng bata. Ano pong tawag niyo doon? Kung hindi pagmamahal. When we receive more than what we deserve, that is called love. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang mas gusto niyong tanggapin? Justice, mercy, or love? Anong pipiliin mo? Hustisya, awa, o pagmamahal? Alam ko po marami sa inyo isasagot, Father, gusto ko pagmamahal. Pero ano po ang mangyayari sa ating mundo kung puro na lang pagmamahal ang ating tatanggapin? Makikita niyo ang mga tao mawawalan ng disiplina, mawawalan ng motibasyon na magtrabaho. Kung bibigyan natin lahat ng mga tao ng pera, tigi 1 milyon, sa tingin niyo po ba meron pang pipiliin niya na maging siyang basurero? Wala po, di po ba? Siguradong tatambak, mangangalat ang ating basura. Kung tayo pong lahat mayaman, dahil po sa sobra-sobrang pagmamahal ng Diyos, sino pa po ang gugustuhin niya maging tubero? Sino pa po ang gugustuhin niyang magpagod bilang isang magsasaka? Paano po tayo kakain? Di po ba? Mga kapatid, kailangan din po natin ng hustisya. Kailangan din po natin ng awa. Hindi lang po puro pagmamahal. Marami tayong tinatanggap sa ating buhay. Madalas, hindi maganda. Hindi natin pinili. Kamukha na lang ng mga kapitbahay na naninira sa atin. Kamukha na lang ng mga anak na kung saan matigas ang ulo. Kamukha na lang ng mga asawa na mabisyo. Yung mga bagay na yan, hindi natin pinili. Kamukha na lang ng sakit, malubhang sakit, o kamatayan ng ating isang minamahal. There are things that we did not ask but receive, and many times what we receive have hurt us, gave us pain. Pero sa lahat ng ating tinatanggap, pinapaalala sa atin, kung yan ay galing sa Diyos, yan ay grasya. At pag yan ay grasya, kailangan nating purihin at pasalamatan ang Diyos. Tandaan niyo po ang aral. Walang aksidente sa buhay. Puro magagandang plano ng Diyos. Walang pagkakamali sa buhay. Puro magagandang sorpresa galing sa Panginoon. There are no mistakes in life, only beautiful surprises. Ano ba ang iyong nararanasan ngayon? Sabihin mo, yan ay grasya. Everything is grace. Kayo nga po, everything is grace. Kaya sa grasya, sa mga pagpapalat, bendisyon na tinanggap natin sa Diyos, maaring sa paningin mo masama o ito man ay mabuti, pasalamatan natin ang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Palakpakan tayo po, Ingrid.